DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Diretso sa managlalagab live na balita sa Maynila, may 26 na sako po ng sangkap ng pampasabog ang nasabat mga kasama na National Bureau of Investigation o NBI sa isinagawang raid sa isang bahay sa may Pigibara Street, Santa Cruz. Naaresto rin po isang kinilalang Joel Antonio na naabutan sa mismo apartment. Ayon pa sa ulat, ammonium nitrate na sangkap sa paggawa ng dinamita at iba pang uri ng pampasabog ang nakalagay sa mga sako na pinalitan pa ng chick booster, yung tunay na label. Nawatid na kaya ho magpasabog ng isang gusali yung mga nasabat na ammonium nitrate kung gagamitin sa paggawa ng bomba. Inireklamo ng isang babae ang kanyang amo na Jordanian national matapos itong pagmumurahin at kaladkarin pa palabas ng bahay. Ayon sa biktimang si Mary Jane di maisip, hindi niyo po naisip na mangyayari ho sa kanya yon. Napikon yung kanyang amo na nakilalang si Jalal Hassan Mahmoud dahil sa pagtatalo nila sa pagpipilito ng Jordanian national na iba ang sistema ng passport stamping dito sa Pilipinas kumpara sa kanilang bansa. Nauisa pa na nakita ng amo ang kanilang pagtatalo sa loob mismo ng isang condominium sa Ermita, Maynila. Agad namang dumiretso sa Manila Police District Headquarters ang biktima para magaya ng reklamo laban sa kanyang amo. Naglalagablab na mga balita! Resulta ng botohan sa Kamara sa RH Bill pwede pang mabaligtad. Kasama natin sa Balita Live si Grace Mariano. Grace, radyo mo! Naniniwala si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na posible pang mabaliktad ang resulta ng botohan sa Kamara sa Reproductive Health o RH Bill sa pagsalang ng panukalang bata sa second reading noong Miyerkules ng gabi na inabot hanggang kahapon ng madaling araw ay pinagtibay ng mga kongresista ang bill sa botong 113-104. Sinabi ni Marcos na bukod sa dikit ang laban ay 64 na kongresista ang absent nang isagawa ang botohan. At dahil dyan, sa Senado naman, sa pagtaya ni Marcos, 90% o 20 hanggang 21 ng senador ang may desisyon sa RH Bill, bagamat posible pang magbago ang isip ng 6 na re-electionist, partikular sina Senator Loren Legarda, Alan Peter Cayetano, Gringo Honasan, Antonio Trillanes, Chis Escudero at Coco Pimentel. Pinayuhan din ni Marcos si Senator Pia Cayetano na siyang sponsor ng bill na upang mapadali ang proseso ay tanggapin na lamang ang mga panukalang amendments kung hindi naman ito magre-resulta ng malaking pagbabago sa panukalang batas. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMN. Pro-RH Congressman pinatitigil ang simbahan sa kanilang black propaganda. May report si Conde Bata. Conde, iradyo mo. Muling umalma si Albay Representative Ed Selagman sa mga obispo at kaparian ng simbahang katoliko na itigil na ang black propaganda at pananakot sa mga mambabatas para mapatay ang Reproductive Health Bill na ngayon ay nalalapit na ang pagpapasa nito sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Pinabulaanan ni Lagman ang pahayag ni Antipolo Bishop Gabby Reyes na ginagamit ng palasyo ang pangiipit sa pork barrel ng mga kongresista para bumoto ng pabor sa RH Bill. Dito ni Lagman, walang basehan ng akusasyong ito ng simbahan dahil matagal nang naipamahagi ng palasyo ang huling bahagi ng PDAF ng mga kongresista. Hindi anya tama na base lamang sa haka-haka ay masisira ang batas na isinusulong nila ng mahigit isang dekada. Sa kabilang banda ay welcome pa rin ang mga obispo at mga pari gayon din ang mga madre sa plenaryo para saksihan ang pag-aproba ng RH Bill sa third reading na inaasahang gagawin sa Lunes. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Sala ng bagyong Pablo, umabot na sa may 800 milyong piso. May report si Angel Ronquillo. Angel, iradyo mo. Umaabot na nga sa migit 800 milyong piso ang pinsalang dulot ng pananalasa ng bagyong Pablo sa infrastruktura sa Mindanao. Base sa pinakuling datos ng DPWH, umaabot na sa 883,150,000 ang halaga ng pinsala ng bagyong Pablo. Sa
Sa Region 7, nakapagtala ng 26,550,000 na pinsala sa infrastruktura dahil sa matinding pagbaha, habang sa Region 10 naman ay nakapagtala ng 980,000 pesos, habang sa Region 11 ay 530,600,000 pesos. Sa Region 30 naman ay 228 million na pesos. Kaugnay nito, 2 tulay sa Region 10, 4 na kalsada at 5 tulay sa Region 11 ang hindi pa rin maaaring madaanan ng mga motorista. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ranquillo, Tatak, RMN. Katiil, Davao Oriental nagpatupad na ng curfew dahil talamak ko nakawanhoron. Ngayon, may report si Rhea Mamogay. Rhea, iradyo mo. Sinimula na ng Office of the Civil Defense Region 11 ang pagpapatupad ng curfew sa Katiil, Davao Oriental. Ayon kay Tony Cloma, Operations Officer ng OCD Region 11, ang hakbang na ito ay sabisa na rin ng rekomendasyon ng mga sundalo at pulis at maging ng mismong alkalde ng munisipalidad na si Mayor Cirilo Nones. Sinabi ni Cloma na minabuti ng lokal na pamahalaan at mga otoridad na magpairal ng curfew sa Katiil para maiwasan na rin ang mga insidente ng nakawana. May mga reklamo na rin kasing natatanggap ang mga kinaukulan na di umano'y nagnanakawan ng mga personal na gamit ang ilang mga residente ng Katiil. Alas 8 ng gabi ang simula ng curfew hanggang alas 4 ng madaling araw. Tiniyak naman ng mga pulis at sundalo na mahigpit nilang ipatutupad ang pagbabantay mangyari lamang upang pinangangambahan ng mga residente na sinasabi pa nila na bagyo na ay ninakawad pang-araw sila. Kasama mo sa Campo Crame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita, DZXL Bulat Palaro. Hindi na matutuloy sa sabing April 2013 comeback fight ni dating Division World Champion Manny Pacquiao dahil sa pinataw ng Nevada State Athletic Commission na 120 days automatic suspension. Bukod dito, pinagbabawal din sa isang boksingero na sumailalim sa namang gawain sa boxing sa unang 3 buwan. Samantala, dadalhin ni Top Rank Promotions Big Boss Bob Arum si Pacman sa Cleveland Clinic sa Las Vegas para suriin ang kanyang utak, para ma-check na wala po naging masamang epekto ang one-punch knockout na natamo niya kay Mexican boxer na si Juan Manuel Marquez. Naglalagablab na mga balita. Biyahe ng eroplano sa Catanduanes canceled na rin. Report Joyce Adra. Joyce, radyo mo. Umaabot na sa 11 ang kanseladong domestic flights dahil sa masamang panahon. Umakyat na sa Siam ang kanseladong flights ng Cebu Pacific patungong Katiklan at pabalik ng Maynila, habang kinanselan na rin ng nasabing airline ang biyahe nito patungong Virac, Catanduanes at pabalik ng Maynila dahil sa bad weather. Noong Miyerkules, bumalik sa Maynila ang eroplano ng Airfield Express mula Virac matapos na hindi makita ng piloto ang runway ng Virac Airport dahil sa sobrang dilim. Kasama mo sa NAIA para sa DCXL 558, Joyce Adra, Tatak, RMA. Naglalagablab sa 558 DZXL Showbiz Balita. Si Loli, ito na. Lollipop, hello! Hi, Loli! Hello, everyone! Hello, Rod! Narinig ba ako ni Rod? Ala, nagpatay sila Wala, ron. Richard! Narinig ako ni Rod. Ala. Wala. Si Rod Marcelino. Mamaya, hello, everyone! Today is a special day dahil meron pong inaalala ang mga Pilipino. It's because today is wala lang. Hi, Rod. Hello. Ganda-ganda mo ngayon. Kumukulot. Ang ganda-ganda ng suot niya ngayon. Polo. Parang ganda din yung suot ni Papa Piolo. Yummy, ha? SM ba yan? SM o Landmark? Saan ba yan? Saan ba yan? Robinsons. Glorieta? Star Mall? Guadalupe? Ha? Hello! Ito, may guess ako ha. Sandali lang. Tatawagin ko lang. Pasok na ho kayo. Pasok ho kayo. Tigas ng ulo ng gas mo. Pasok na ho. Ayaw pumasok. Magandang tanghali. Delikado to. Parang pamilyar yung boses. Bakit mo ako tinawag? Ay, hindi po. Dahil ngayon po kasi ginugunita ho yung araw ng inyong kamatayan, di ba? Nga pala naman. Opo, araw po ngayon ng kamatayan ni FPJ.
Salamat naman at naalala niyo ako. Ako'y nagpapasalamat dun sa mga pumunta ngayon. Tumagsaho ngayon dyan ho sa Loyola. Hindi pala, sa North Cemetery, na rin po, Manila. sir. Alam niyo naman na matagal-tagal na tayong nanahimik. Oo nga. Matagal-tagal na rin tayong nawala sa Metro Manila Film Festival. Tama na ho. Ako po'y kinakabahan na. Balik na ho kayo. Balik na ho kayo. Loli, may nag-text ka dito. Balik na ho kayo, please. Sino na ba yung nasa Loyola? Hindi ko po alam kung sino ba. Gusto niyo pumunta ron? Eto na. Sandali ho. Thank you po. Sige po. Nanginginig na si Loli. Opo, nakakatakot ano. Lamig. Oo, pero rest in peace ho. Paalam. Paalam. At maraming salamat. Sisikatan pa kayo ng araw. Importante ho yan. Huwag na baka Loli, balik mo na. Baka magalit naman sa atin. Nakakatakot yun. Parang... Hoy, Loli! Tubig. Kailangan ko ng tubig. Tubig. Hoy! Ayoko na nito. Simula ako kagabi. Okay. Andyan ho marami na ho pumunta doon sa Musileo ni FPJ. Diyan ho sa Manila North Cemetery. Dami yung kasing North di ba? North Korea, may North Luzon, at saka may North Cemetery. Isang monumento ni FPJ ang in-unveil ngayong araw sa Plaza Ferguson sa harap mismo ng US Embassy dyan ho sa Rojas Boulevard. Yan. Magsisilbi raw yung paalala sa mga Pilipino na si FPJ ay kampiyon ng masa, isang anak ng Maynila at tunay na pangulo sa puso, sa salita at sa gawa. Yan. Ako na si Loli. Salamat ho. Good afternoon. Thank you. Ang klase. Loli. Baka talaga. Oo. Klase. Overtime na tayo siya. Ano pala, no? Anniversary niyo. Ngayon. December 14 pala siya namatay. Yung kanta niya, paborito mo rin yun. Nakasama mo. Diba? Kanta niya dati. Tomorrow, I love you. Sample na. Sample. Mamaya na. Mamaya. Eto na. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Eto na siya, si Rated R. Hello, Rated R. Good afternoon, kasamang Weng and kasamang Buddy. Eto nga, yung mga nakapapanood natin na sa pelikula lang nangyayari ha. Pero nagkatotoo, nakakagulat na plansya ng isang lalaki sa Poland ang kanyang kaliwang parte ng muka. Uy, nangyayari yan. Totoo pala talaga. Di ba ginagawa lang to dun sa mga sa mga palabas? Oo, yun. Eto nga, sasagutin sana ng 32 anyos na lalaki ang nagre-ring na telepono ng aksidente nitong madampot ang plansya at naidikit sa kanyang tenga. Nabatid na nag-leave ng isang linggo sa kanyang trabaho ang lalaki para patunayan sa kanyang misis na kaya rin niya ang mga gawaing bahay. Aba, ano to, tigasin, diba? Si kuya. Eto na nga, bigo naman patunayan ng lalaki sa kanyang misis na kaya niyang mag-multitask dahil nga sa kanyang kalituhan sa plansya at telepono. Naku, nabigo si kuya, magyayabang pa naman sana, tigasin no? Kaya lang, nagkalito-lito siya. Ayan, na-plansya tuloy yung mukha niya. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DZXL News Center. Rated R, tatak RMN. Salamat, Rated R. Rated R. Naglalagablab na mga balita. Habol ko lang, December 13, Lotto results. So, mga sama, Super Lotto 649. Ang mga numbers ay 34, 24, 23, 10, 5 at 8. Walang winner. At ang 642 draw kagabi, 6, 8, 24, 21, 23 at 16. Wala ring winner. Dire-diretso mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyong napakinggan, weekend na naman tayo dito sa DZXL 558. Tanghali na ho ng Biyernes ngayon, December 14, 2012. OFW, susunod na ho. Abangan, kasama nyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Obera. At from the city of Zambo, LDSR's Primo Hermano Weng de la Peña. At kami po ay tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558.
ang bagong kasama mo.